Wow, ganda ng sunset. So it's almost, ano oras na Nicole? Mga 6 p.m, 6:30. And sunset na. So palis kami dito ng obviously paggabi na. Na hopefully pagdating namin doon nakatulog na kami sa flight. And yun. Palis na kami. Bye-bye. I'll see you Philippines in 12 days. Grabe yung 11 p.m. buhay na buhay yung Abu Dhabi Airport. Kasi nakabukas lahat ng mga tindahan, nakabukas lahat ng ilaw. Talagang international airport. Kasi in some airports, not only in the Philippines, in a lot of airports all over the world, paggabi na talagang pinapatay nila uwian ng mga tao. Tapos ilang shops na lang bukas. Pero right now, it's 11 p.m. their time. You know, 11:58. In fact, 12 o'clock na nga eh. You know. So mag-aalas 12 na, pero grabe, parang akala mo normal na oras lang dito sa Abu Dhabi Airport. Anyway, so may connecting flight kami 2 hours from now. And hanapin lang namin yung gate namin. Tapos pag nasa Abu Dhabi ka, tsaka Dubai, mafe-feel mo talaga yung energy ng sobrang daming lahi, reliyon, iba-ibang kulay ng mga tao nandito. And talaga melting pot siya. Yung Abu Dhabi and Dubai. Yun yung isang very interesting sa kanya. Mamimit mo, makikita mo, mamimit mo lahat ng lahi, lahat ng lengguwahe. And talagang walang concept of parang lahat minority. In fact, even the locals are minority kasi mas marami pa yung mga foreigners, mga turista, saka mga migrant workers dun sa Dubai. I'm not sure sa Abu Dhabi. Ganda na airport nila. Ito business class ng Etihad. Okay, so ito yung flight path namin from Abu Dhabi going to Paris, France. And we are taking the Etihad Airlines. So estimated time of arrival is 7 a.m. And we are 8 minutes away from arriving to Paris, France, with an altitude of 5,003 feet, with 266 miles per hour of ground speed and an outside temperature of 41 degrees Fahrenheit. Local time in Abu Dhabi is 10 a.m. and arrival time is 7 a.m. Sa totoo lang mukhang magaling ako pero binabasa ko lang yan nandito sa screen. Yan na, tapos nag-in-flight commercial na. We are in Paris, France, and imimit namin si Luis. So nandito kami specifically para puntahan yung panganay ko anak si Luis. Nandito siya for the last 4 months. Pauwi na siya ng December, junior term abroad. 6 months siya dito. And chill lang kami, sabi ni Nicole. Hindi kami masyado magpapagod, magwawasak. So I'll be devoting more time sa vlogging, sa pag-video. So I'll try to put more effort sa pag-video vlog ko kasi usually ginagawa ko talagang video lang tas upload na kagad kasi gusto ko lang gawin yung speed vlog task ko for the day. Pero ayoko maubos yung oras ko sa video dahil may iba pang ginagawa. Usually pag sa Philippines ang daming activities. Pero ngayon I can put a lot of time creating the video. Hopefully sanay pa, diba? CR muna tayo. Finally, nakarating na kami dito. So may tatry ako. Ganito sa TikTok. Kasi nagiging abala siya sa buhay ko. Gagawin ko 5-10 seconds sa video. Update na kung nasan, tapos upload na kagad. So talagang ultra speed vlogging na. Ultra speed vlogging. Ito yung SIM card mo. Pwede ko muna yung SIM card ko. Baby boy. Hello, baby boy. Kinalubong namin. Parang sa taga dito. Luis, parang ito. Tulog mo? 6 hours. Luis, nagtampo ko ah. Wala kaming ano. Dahil sinalubong ko may pangalan pa dun sa pinakaharapan. Okay. Gusto ko may pangalan. Mr. Mommy and Papa.
Mommy, Papa, where are you? Yun yung nasa sign mo. Finally, kasama na namin si baby boy Luis Madrid. No. Oh, kiss Papa, kiss. Mommy, kiss mo si Mommy. Hug. Ano? Hindi mo na ata miss ang Pilipinas eh. Gusto ka na uuwi. Pagod na. Pero nag-enjoy ka dito? Yes. Overall? Mm-hmm. Para ka nang tumanda. Ito mo yung tsura mo. Puyat eh. Hindi ah. Puro puyat. Puro puyat, puro lakad, puro pagod. Ano itong port mo? Pasko naman. Okay, tuli ng araw. Grabe dito. Ang batul. Grabe dito. Ang batul. Hello, Luis. So, nandito kami, kasama namin si Luis for the next Ano pa bakery? 12 days. Binibisita namin siya sa junior term abroad niya. Hello, Luis. Hello ka. Hello. Everyone. Hello, Season family. Hello, Season family. Dito na kami. At isa lang masasabi ko, hindi malinis ang Paris, France. Partida ngayon Sunday. So medyo konti lang ang tao dahil Sunday. Pero makikita mo talaga sa kalsada, madumi. May mga pupo, tapos minsan mapanghi. So, research nyo na lang kung bakit. Hindi ako na magsalita. Pero in terms of like, kung gaano ka-aesthetic yung mga infrastructures dito. Ayun ay yung mga architectural infrastructure dating back I don't know, hundreds of years ago. Punta kami dito. Nakapilang ngayon kami dito. Pero standing. Nicole, saan tayo? Dito? Labas? Saan tayo? Tignan nyo yung gaano kalaki yung train station nila. So mamaya dito kami sasakay papuntang Lille, France. Lille, France is 1 hour away from here. Pakita ko sa inyo yung itsura ng mga train nila habang hinihintay pa namin yung schedule namin. Ito yung itsura niya. Parang katulad din sa Japan. Mga ganyan. And different trains, 1, 2, 3, 4. Apat ata to Apat na mga different train tracks. Forward tsaka backward. Tapos ito na yung dulo So dito naghihintay. Ito na yung main. I think So dito magde-depart yung mga trains. May mga schedule sila. So papunta kami Lille, France. L-E? Hindi ko alam. So ano yung bagong binibuild namin sa Okay Po? Actually, ganito siya. So originally, yung pain point na problema namin sa Okay Po would be nag-generate ka ng content sa TikTok. Kailangan challenge would be pag marami na nagtatanong sa TikTok, hindi ko na ma-handle yung volume of chat na nangyari sa TikTok. But hindi ko na ma-handle kasi imagine nyo sa isang tao, pag re-replyan mo, may reply siya. So if there's like 100 na nag-chat sa'yo ngayong araw na to, pag re-replyan mo, may 200, 300 o 500 chats na pwede pa mangyari doon sa 100 na yun for one single day. Dahil 100 nga yung chat na nangyari for one day, di ba? And imagine nyo, every day, nag-create ka ng content and then nag-generate ka ng interest, nag-generate ka ng inquiry. Unfortunately, hindi mo na nasasagot lahat ng direct messages na nangyari doon sa loob ng TikTok. So ngayon, ang gagawin namin sa Okay Po, i-convert namin siya into a character AI chat persona ng mga brands, ng mga tao, ng mga influencers sa TikTok for the Philippines. Tapos, pwede pa sila magkaroon ng specific username extension coming from the okaypo.com, which is a very strong domain for the Philippines, / kung ano yung pangalan ng brand mo or influencer. So imagine niyo pag sinabi mo sa TikTok na click the link in my bio. So mag-create ka ng content sa TikTok,
After mo makreate, sasabihin mo, click the link in my bio. Pag click nila sa link in my bio, originally before yung ginagawa ng mga tao doon, Linktree type of pages ang kinoconnect nila, which is also a problem by itself kasi bibigyan mo sila ng mga pages or more information na hindi naman sila interesado kasi gusto nila makipag-chat nga para masagot na yung tanong nila. And definitely, the future is large language models na para mga private GPTs of different influencers and brands. Yun po ang plano natin. Pwedeng i-train individually ng mga different, siguro mga mga AI developers sila na ang gagawin namin magiging sobrang user-friendly yung pag-create ng mga chat persona nyo on okaypo.com. So parang may system prompt ready na doon, i-guide ka na para ma-create yung AI persona mo. After ma-create mo yung AI persona mo doon, magugulat ka na lang, yung AI mo ang nagre-reply para sa iyo doon sa mga tao na once they click the link in your bio on TikTok, pupunta sila doon sa okaypo.com na chat persona, AI chat persona mo. Yung AI chat persona mo, re-reply sila. So everyday, imagine mo in the future, yung AI mo may report sa'yo. Ilan ang ka-chat ko ngayon, ilan ang ka-chat ko kanina, ilan na na-convert ko na papunta doon sa mga links, sa mga forms, ilan yung mga na-assist ko, tas ilan yung mga hindi ko na-resolve. So imagine mo, may napakamura kang AI, may napakamura kang agent na nagchat-chat at ino-organize na para siyang may sariling CRM na sinasagot yung mga queries maghapon. And that's really the future of Okaypo. We're very proud of this. This is a Filipino-based team. Sobrang excited kami and this is kind of like the first implementation of it ever sa buong mundo. Walang ganitong klaseng implementation kasi we're one of the very first to build our own AI models in the Philippines. Check-in na kami. So kailangan namin umalis kasi papunta na kami Lille, France. Okay. We are here, Lille, France. And ito yung pavement. Ang ganda. So ito yung pavement niya. And then mix of hundreds or thousands of years old na mga ano ba tawag dyan? Medieval French. Hindi ko alam sasabihin ko. Basta dito na kami, Lille, France. Ilang years ago na kaya to, itong mga architecture na to. Anywhere from 100 to thousands years old na na mga medieval architecture. Pero siguro, I guess, siguro ito mga hundreds of years old lang to na mga French architecture. And nakarating na kami ni Nicole dito. Sunday dito. Medyo Saturday or Sunday dito? Sunday. So Sunday, konti lang yung mga tao sa kalsada. Kaya sarado. At marami rin mga saradong shops. Because it's Sunday. Medyo makulimlim. This is 1 hour away from Paris, France by train. And ito, maglalakad kami. Tanong niya kay Villa. The old town. Nicole, may libreng videographer. Nilamig na Apple Store. Apple Store. Yan, Apple Store. Ganda.
So, ito yung current situation. It's 10 p.m. in the evening at naghahanap ako ng mabibili na tubig. Pero may vendor sa baba. Naghanap lang iba pang makakain kasi gabing-gabi na. May McDonald's doon. Gabing-gabi na, hindi na kami kumain. Sobrang pagod. And ito yung malaking realization. Lalo na kung galing ka sa tropical country sa Philippines. It's around 9 degrees dito sa ibang bansa. At sa kakamadali namin na kuhanin yung bag, sumakay kagad ng train, lumipat kagad, hanapin si Luis. Hindi namin masyado, na-underestimate namin yung lamig. So feeling namin, akala namin masasanay lang kami along the way. Naka 3 layers na ako noon May thermal na ako, may sweater pa ako, may t-shirt pa ako, tapos nag-jacket ako. Pero yung jacket ko hindi pati yung pang winter jacket ko. Tinatamad na kami kuhanin dun sa labas pa ng tinatamad pa kami kuhanin dun sa maleta dahil naka-strap pa. So lakad. Tapos umikot kami dito, lakad ulit. Tapos ngayon na, ramdaman na namin yung pagod, yung fatigue. Yung cold fatigue na, syempre, dahil hindi kami sanay dito, mas lumalaban yung katawan namin sa lamig, sa kalakad. Tapos puro lakad pa, pagod puyat. Ngayon, wasa kami, sinisipon ako, si Nicole Barado ilong. Tapos nababara na rin ilong ko. Hindi siya gano'ng kadali. So, pinakamalaking takeaway dito, tsaka advice lang. Siguro pag galing ka tropical country, obviously tayo. Tatagalog ko so gamit tayong tropical country. Talagang dapat, wag i-underestimate talaga, over-prepare lang sa damit. Kasi you never know, pagdating mo dito, pag nagkasakit ka dahil sa lamig, dahil hindi sanay, hindi sira kagad yung bakasyon, di ba? So hopefully makapag-adjust na kami tomorrow, bili lang tubig, balik na sa taas. Grabe lamig. Pag hindi ka nag-ingat dito, masasagasaan ka ng bike.